Merong misrepresentation sa video na inilabas ni EJ Garcia tungkol sa Seventh-day Adventist na sa tingin ko ay kailangang sagutin at itama. Isa sa mga yan ay ang tungkol sa araw ng Sabat. Pinapalabas niya na ang mga SDA ay nagtuturo na ang pagsamba sa araw ng Sabat ay requirement sa kaligtasan at ang tamang araw lamang ng pagsamba ay tuwing Sabado lamang. At sa kanyang presentation, ginamit niya ang ilang mga talata para patunayan na pinawi na ang Sabat at pinalitan sa araw ng Linggo. Panoorin natin. Nakakasira. So ano nga ba ang mahalagang paniniwala ng Seventh-day Adventist? Una, ang pagsamba tuwing Sabado or Sabat. Naniniwala sila na ang tamang araw ng pagsamba ay Sabado dahil ito ang ikapitong araw na binanggit sa Genesis. Ang sinasabi ng Biblia sa Sabat, worship. Totoo, ang Sabat sa lumang tipan ay Sabado. Pero, ano ang turo sa bagong tipan? Colossus 2:16-17. Huwag niyong hayaang hatulan kayo tungkol sa pagkain, inumin, o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang. Ngunit, ang katuparan ay kay Kristo. Ibig sabihin, hindi na nakatali ang kaligtasan sa araw ng pagsamba. Walang talata na nag-utos sa New Testament na dapat Sabado lang. At bakit linggo ang araw ng pagsamba ng early church? Makikita natin ito sa Acts 20:7. On the first day of the week, Sunday, they gathered and broke bread. 1 Corinthians 16:2. Offering was done on the first day. Hindi masama magsabat, pero hindi ito requirements ng kaligtasan. Yung soul sleep naman. Hindi sinasabi ng mga SDA na ang tamang araw ng pagsamba ay sa araw ng Sabat, kundi ang araw ng pagsamba ay araw-araw at ang araw ng Sabat ay hindi lamang araw ng pagsamba, kundi ito ay isang banal na araw sa Panginoon. Kaya ang mga SDA ay nangingilin ng araw ng Sabat, sapagkat ito ay banal na araw ng pagsamba sa Panginoon. Sa Exodus 20:11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Pangalawa, hindi nagtuturo ang mga SDA na nakatali ang kaligtasan sa pagsamba sa araw ng Sabat. Ang SDA ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon at ang pagsunod sa utos gaya ng Sabat ay bunga ng kaligtasan. Sang-ayon sa SDA Fundamental Belief number 19, page 269, salvation is all of grace and not of works, and its fruit is obedience to the commandments. Pangatlo, ginamit niya ang Colossians chapter 2 verse 16-17 para sabihin na ang Sabat ay pinawi na o lumipas na. Ngunit sa mismong kapitulo nito ay sinabi sa atin at nilinaw na pinag-uusapan dito ay hindi weekly Sabbath kundi ang mga Sabbats na related sa ceremony o sa ceremonial law. Ito yung mga palatuntunan na sulat kamay mismo ng tao, hindi sulat ng Diyos. Sa verse 14, ang sabi nga, pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at pinako sa cross. Ang Sabbath ay part ng Ten Commandments at ang Ten Commandments ay hindi sulat ng tao kundi Diyos mismo ang sumulat nito. Sa Exodus chapter 31 verse 18, and when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. Ginamit niya din ang Acts chapter 20 verse 7 para sabihin na ang araw ng Sabat o araw ng pagsamba sa New Testament ay Sunday. Pero sang-ayon sa context ng Acts 20, hindi nito sinasabi na ang araw ng Sunday ay binanal ng Diyos, ni ginawang araw ng pangilin. Hindi din ito communion service dahil wala namang wine. At sa Acts 2, chapter 46, ang breaking of bread ay araw-araw nilang ginagawa. Kaya wala itong significance sa argumento na ang araw ng linggo ay araw ng pangilin. Ano ba ang meron sa Acts 20 verse 7? Kaya sila nag-gather dahil si Pablo ay aalis sa kinabukasan. Ito ay isang farewell gathering para sa kanya. Pangalawa, ito ay merong matibay na pahiwatig na ang gathering nila ay nag-umpisa ng araw ng Sabat at nag-extend lamang ng Sabado ng gabi, in which sa reckoning ng mga Hudyo ay first day na ng week. Tingnan nyo yung salin ng Good News Translation. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day. Bakit Saturday evening at sa ibang translation ay Sunday? Ganito kasi yan. Sa reckoning ng mga Hudyo, nagpapalit ang araw kapag sunset na. Ibig sabihin, pag lumubog na ang araw ng Sabat, ang tawag doon ay unang araw na ng sanglinggo. Pero sa ating contemporary reckoning, ito ay Saturday evening. Kaya sa Good News Translation na isinalin ng mga Catholic,
Protestant at iba pang Bible scholars, Saturday evening ang nakalagay dyan. Isa pang talata na kanyang ginagamit ay ang 1 Corinthians chapter 16 verse 2 para sabihin na ang araw ng linggo ay siyang araw ng pagsamba o araw ng pangilin. Ngunit, walang sinasabi ang talata na sa araw ng linggo sila mangilin sapagkat ito na ang araw na banal sa Panginoon, kundi ang purpose ng kanilang pagbubukod ng salapi ay para sa ambagan, para sa mga banal sa Jerusalem. Isa pa, ang sabi ng talata, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan. Hindi ito church collection gathering, kundi ito ay personal na pagtatabi para sa mga banal. Sa liwanag ng ginawa nating pag-aaral, makikita natin na sa video ni E.J. Garcia, ang Seventh-day Adventist ay maliwanag na na-misrepresent at nagdudulot ito ng misinformation. At dito makikita natin na walang basihan para sabihin na ang pangingilin ng araw ng Sabat ay wala na at lumipas na. Bagkus makikita natin na ito ay mananatili at nananatili at hindi pinawi dahil ito ay banal na araw para sa Diyos at kanyang tanda sa kanyang bayan. At si Kristo mismo ang Panginoon ng araw na ito. At ngayon, hanggang dito muna ang ating pag-aaral. At paano nyo nga ba tinapos yung kanyang video? Ganito ba? Ganito.